Para tayo nag-travel back in time, guys. Ito pala ay nagsilbing garrison during the Second World War. Diyan side na yan, pero nasunod siya. Nagpakamatay ang mga Japanese na noon at inilibing nila dito. Nagtali sila ng leeg nila. Oh Yung my God. harakiri ba? And then, Yes. nag-jump sila. Hello guys! Medyo umuulan. Nandito kami sa Haro, Iloilo. Tapos itatry ni Noy na kausapin yung caretaker nitong abandoned mansion na to. Kasi pag chinek ninyo online, lumalabas na pwede siyang puntahan. It's open. So itatry namin kumakatok ulit. Walang tao. The Ledesma Mansion in Haro, Iloilo City, specifically the Don Joaquin Ledesma Ancestral House, built in 1928, is a notable Beaux Arts style heritage from fronting Haro Plaza. It features neoclassical columns, unique Art Nouveau, ceilings, murals by Vicente San Miguel, a horseshoe-shaped dining table, and a former champagne fountain. A few moments later, Hello mga kachinoys! Grabe, medyo maulan today. Nandito kami sa Lizares Mansion. Actually, itong Lizares Mansion founded or built in 1937. Of course, dating residential mansion ng mga Lizares. And then naging Angelicum School na siya. Entrance fee is 200. Parang flower? Yes. Parang grayish ang kanyang background. Ay! Oo, yung may base sa gilid. May ano? Gold yan? Oh my God. Ngayon is dining area din po ng priest. Merong nag-occupy dyan po sa loob ng priest. So sa makikita niyo po dyan sa ilalim na yan is basement po yan. Palibot ng mansion. So guys, sinasabi ni siya, yung tour guide namin, ito pala ay nagsilbing garrison during the Second World War. And then, dyan sa basement ng bahay na to ay maraming pinatay. Well, of course, naging garrison siya, di ba? Maraming pinatay na civilian, yung mga inano ng Japanese, ikinulong. And then marami ring Japanese nung eventually na dumating na yung mga Amerikano and sila ay defeat na or natatalo na. So maraming harakiri na sinasabing nagpakamatay ang mga Japanese na noon at inilibing nila dito sa ground na to. So yung mga buto hindi na daw nahukay, so nandyan siya. Ang iba naman ay inilibing sa sementeryo. So basically pala, talagang very open naman yung ating tour guide at sinasabi na ang Lizares is a haunted place also. I guess lahat ng mga bahay na naging garrison, di ba? Kasi maraming dark history and dark past. And by the way guys, hindi rin ito yung entrance ha. Akala mo kung titingnan mo sa ngayon na makabagong panahon, ito lang pala yung gilid ng bahay. Tapos yung tinayo na school na yan, nung 1970s na pala, garahe yan dito at may 3 limousine ang mga Lizares. Diyan siya nakapark. So tingnan nyo, lumang-luma rin yung mga acacia tree. So witness ang mga yan kung anong merong history at saka past. Itong mansion na to, sila yung nakakita kung ano yung mga nangyari ng mga panahon na yun.
door na yan na maliit, papuntang dining area ng mga Lizares. Original. So, hindi po natin napasok. Dining area po ng place ngayon. Anong priest? Okay. Ito po yung room. Guest room. Oh, guest room. Pero niligyan ng kama. Oh, I mean guest room. Oh yeah, of course talagang may kama. Amoy ko talaga siya. Yung parang Mainit. Kasi dati po, sir, sila lang po yung may aircon. So itong doors na to, functional yan? O fake din siya? Fake door? No, ano sa to sa kabila. Parang lusot-lusot lang ba? Parang may daanan na papuntang palabas. Ah, palabas. Tapos ito yung sa may simbahan, bale, chapel. Yes po. KR dati po, smaller na kasi. Tingnan mo yung ano, chandelier. Hindi na po old. Ay, ito. Original. Oh. yan. Itong sink niya. Luma. Tinan mo yung Ito. yung tiles dito sa wall. Ay, ito. Oh, Luma. original. Lumang style yun, di ba? Correct. Tino-torture nila. Oh my God. Yan! Maliit na daanan. Dito may kamay dyan. Basement. Sa gabi, you'll never know. Diyan side na yan, merong nasunog dyan. Yung sinunod ng mga Hapones. So, maraming iiyakan. Oo. Para tayo nag-travel back in time, guys. Original to mga to, tsaka yung mga stained glass. Kita nyo? So, yung mga talagang mansions nung araw, may mga stained glass. As in, ito, ayan. So, kitang-kita mo na original. Nagtali sila ng leeg nila. Oh Yung my God. harakiri ba? And then, Yes. nag-jump sila. Ito, isinuklupay po ng quiz. So, sorry po, hindi po natin napasok. Pero sana room talaga na Yes. regular room nung araw. So, andito guys tayo sa, bali, second floor na to, no? May basement, ground, tapos second floor. So, nung araw pala, nung panahon ng Hapon, nung yun nga, no, the Japanese are being defeated already. Tumalon sila rito, nakatali. So, nagbigti sila, nag-suicide na sila. Malagim ang nangyari pala noong naging garrison to ng mga Japanese. So, we're going on the third floor. Ayan. So, mainit guys yung ano, kahit nasabihin mo na mansion siya, mainit. As in, naglalapot na yung pawis na. Ang ginig tuhod ko. Ito po yung attic ng Lizares. Yan po yung walk-in closet ng isang anak ni Lizares. Restroom po. Oh, restroom. Sa anak ni Lizares. Tinanggal na lang. Tinanggal na po. Ito po yung bathtub nila. Ito po yung
So, Doña del Rosario. si Doña del Rosario Lizares. Ano, Oh. isang taong nag-donate din po ng grand piano. Oh, tapos may picture siya dito. So, ituturo ko po sa inyo, sir, kung saan po nagtago yung mga Japanese during the World War II. Dito po, isang maliit na Oh door. my God. So, dito po sila pumapasok isa-isa para hindi po sila madaling mahanap ng mga kalaban. So, kasamaan lang po, nahanap din po sila. Ito. At ito po yung maliit na door. Daanan po ito ng mga maids ng Lizares. Kasi dati po, sa kanila po, hindi po sila gustong makita ng mga bisita. So, ito po nila pinapadaan. Sinirado na, sir. Nilagyan na po ng parang hindi na po. Flashlight. So may Parang merong hagdan lang secret na hagdanan. para dito po nila pinapadaan. Na-occupy na po ng mga Japanese. Dito po nila binibigyan ng food yung mga preso nila. So, merong maliit lang na door na kasya lang po yung kamay nila na para bigyan mo po ng tubig at pagkain. So, yan guys, nandito tayo sa attic. Ayun yung nakikita natin sa baba. Meron siya mga ganitong... So, ayan, grabe, makikita mo talaga yung structure na during the American period. So, yan pala guys, Guimaras Island na pala yung mga bundok doon na medyo nakikita dito. Kita mo yun. Grabe, ang gaganda ng mga bahay din talaga after the Spanish, yung American period na yung sumakop sa atin. Tapos kita mo, itong mga solid yung mga semento, talagang matitibay sila. Tapos ayan na yung sa baba. Guys, tapos alam nyo to, parang akala mo hotel yung bahay nila kasi nga, di ba, mansion, malaki. So, ito pala, yung pinaka main entrance nito, ito. Hindi yung kabila na unang tiningnan natin na parang palapad. So, dito, yung mga cars nila ay dito dumadaan at doon bumababa sa kabila. So, ngayon ay pupuntahan naman natin yung swimming pool na sinasabi na before ay 14 feet daw. Napakalalim, parang first time kong narinig na meron palang ganung kalalim na swimming pool. At saka isa ang bahay na to, ayan kita nyo, ang ganda, grabe. Ito yung pinaka gilid din, side. Isa sa pinakaunang nagkaroon ng air condition pala noong 1930s dito sa Iloilo. Tapos itong swimming pool na to na nasa likod ko, binabawan na siya at ginawa na raw 6 feet. And marami rin palang Japanese soldier at saka mga Pilipino na pinatay dito noong panahon ng Hapon. The Lizares Mansion in Haro, Iloilo City is a stunning 1937 Beaux Arts heritage house renowned for its elegant gingerbread castle appearance, combining American and Spanish architectural designs. Built by Don Emiliano Lizares, it now serves as the chapel and administration building for Angelicum School Iloilo. Architecture, it was designed by Andres Luna de San Pedro. It features 3 floors, a basement, an attic, 59 doors, and a winding wooden staircase. During World War II, it served as a Japanese army headquarters and garrison. It was sold to the Dominicans in 1962. The mansion was sold to the Dominicans for only 150,000 pesos in 1962. President Manuel L. Quezon once visited the Lizares mansion and seated at the sala for a meeting. There you go mga kachinoys, ang ating pagbisita dito sa 1937 Lizares Mansion kung saan napakaraming mga naganap dahil ito ay naging garrison ng mga Hapon noong World War
2. And then maraming namatay at maraming nag-waste ng buhay dito, especially mga Japanese, when they were being defeated already by the Americans. So imbis na sumuko, nag-suicide sila at nagpakamatay, o yung tinatawag nating harakiri. At dito lang sila sa gilid ng bahay, inilibing.